their biblical responsibility on how to raise their children in admonition to the Lord. Importante, atong masabdan na kamo man gyud ang magpatubo sa inyong mga anak. Sa mga parents na naadinhi, ato man gyud i-raise up ang atong mga anak sa unsang pamaagi. Kinahanglan ng ba mahimo silang professional? Kinahanglan ng ba nga mahimo silang maayo ni kalibutan? Wapo ilang silina, wapo ilang sapatos, nasa ilang kotse, nasa ilang wapo ng eskwelahan, importante man. Pero let's remember na dapat we will raise our children in a biblical manner. Dapat ato silang patubuon uban ang pagtulunan sa Biblia. Now, let me advise parents who are here, if you cannot teach your children biblically, bring them to Sunday school. Bring them to the church. Walay laing magdala kanila sa church. Ang dili, ang ginikanan. Ang ginikanan na pwede ginadala ang ilang anak sa iglesia o sa church, ang ilang anak ang tamnan sa pulong sa Diyos. Na tendency o ang makita sa mga anak na wala na faithful ang ilang ginikanan sa pagpangalagad, naay dako ang tendency ng ilang anak dili po mangita o church, mangita o tinatawag closeness o faithfulness sa pagpangalagad sa atong mga Diyos. That's why every family is encouraged to adhere and to be serious in the biblical responsibility that is taught by the Lord in His Word. Brothers and sisters, we are gathered together here in the presence of God and in this company in order to dedicate Zacchaeus P. Puso into becoming a part of our Christian family. Let us therefore come to the Lord and present to ourselves the ninong and ninang that are being invited for this moment. Ako ginamyo ang tanang mga ninong o ninang kaya kami kayo ng kalista diri isoon, no? Mutindog mo, aron makita nato na you are part of the witness, no? And may naman mo, pwede mo magawa sa inyong Quranan, and I want you to come forward because you will be important part in dedication because you will be witnessing and you will be confirming. You will be confirming, inyong i-confirm sa inyong kaugalingon ang inyong pagdawat ng inyong responsibility. Ang pagiging ninong o ninang, dili dali ng Marie or Kari. Pagiging ninong o ninang pagdawat sa responsibilidad na ihatag sa Biblia ala parents. Labaw ang parents kay sila ang direct na involved sa bata, pero ang godparents, importante po tulong kay na God, ang inyong ang pagka-parent, no? Meaning to say, ang inyong i-confirm na responsibility, dili siya physical, dili siya financial, so dili ay obligasyon sa godparent na mahatag o regalo on birthday o Christmas, ay dili man financial o physical ang ilahang responsibility. Spiritual man kay God parent. So dili mo required muhatag o regalo. Pero kung muhatag mo, kasalamat gyapon. Kung muhatag mo, hindi siya nato, dawaton yun na ni Zacchaeus, no? Kalipay na ni Zacchaeus. Pero ang inyong i-confirm, dili po mag-promise na every year I need to give a gift. Dili na mao ang atong i-confirm. Ang inyong i-confirm is spiritual responsibility. Kaya naman, itawag mo o God, Mother, o God, Father. So what are your spiritual responsibility? Number one is guidance. Guidance para sa bata. Pero usahay, may man mong absentee, ninong o ninang, hindi na magpakita, hindi na mo makagay, at least man lang na ginatawag ng prayer. Prayer for Zacchaeus. Mention him in your prayer. So, sa man ang inyong purpose o goal, anong kinahanglan man siya guidance na nagagikan nga na kaninyo. Because a child cannot see God. And even us, we cannot see God because God is Spirit. No? Even though this little child cannot see God, he can see you. Ano nyo?
Bisag dili niya makita ang Diyos, makita niya mo. Kunya, pagtanaw niya nga anak kaninyo, kamo ang isugo sa Diyos na mapakita siya kung kinsa ang Diyos para kaniya. So, it's a spiritual guidance. In order to make sure that Zacchaeus will grow na naay faith na sa ang pagpili ng Diyos. Nakuha ninyo? Makita niyo mas si Zacchaeus, wala na simba-simba ka mo ang mag-remind, no? Inaanak, pray ka pa rin ba? Nagsisimba ka pa rin ba? Diba? And that's a biblical responsibility, no? So, hindi lang pala ito pagiging ninong at pagiging ninang, but you will be confirming your responsibility to the Lord, no? So, ang tanong, Pastor Tam, paano ko siya mag-guide spiritually na ako nga mismo kailangan din ng guidance? Di ba may ganun mga situation? Don't worry, hindi naman. We serve a grace church does not condemn and does not judge. No? Siguro let's just take it as an opportunity that, well, you are chosen. You are not just chosen by this couple. I know you are chosen by God. He has a purpose, no? Marami pa naman time na babawi. And then, siguro, ma-remind din sa inyo na one of the most important thing sa kinatatayuan nyo ngayon na dapat matanggap at na-exercise ninyo is your relationship to God and your divine appointment with God as a personal person. So, that's ang kayo ni Lord, no? Sabi sa Bible, He doesn't want anyone to perish. At yung salvation, hindi naman about religion. Ang salvation, well, I'm a Christian, I'm dogmatic about this. Salvation is about have faith in Jesus. Naniniwala ka kay Jesus Christ na siya namatay at nabuhay para sa kaligtasan ko. Do you believe in that? Naniniwala ka tayo lang? I will not force. But you need to believe in that Jesus died and Jesus rose for my salvation. So that's the number one to confirm. And secondly, you should confirm that you should accept the responsibility to be a guide of this little child as he grow having a good relationship with the Lord. Now, tatanungin ko kayo. Ninong and Ninang, are you confirming? Are you accepting the responsibility to become a godmother and a godfather to have spiritual guidance for this little child? Hindi ako makikita rin yung pagtando. Yes, Pastor? Hindi na ako naimatas nga. Hindi na, Pastor. Kung kabalo, hindi man ako mga kumari kong pangkilan, no? Eh, pwede pa ka matras, no? Pero hindi na pwede. Mura na ihaw na ang litson, no? Kasi nagasto si Ninyo, no? Ninyo bang bawin. But it's a joy to be chosen, not just by his parents. You are chosen to be a representative of God for this little man. Thank you very much, anak ninyo. And to the parents, Ninyo and Dayan. Ninyo and Dayan. Kaya kompleto na. Anong may iwa pang babae, anong may gwapo na lalaki. Tumagan pa, dili na. But sure, bantay lang ka. Ngayon nila, ang kamagulangan is, ano siya, plano bitaw na. Plano ng first child. No? It's a product of, plan. May kalima daw is a product of accident. Tama din eh. So, it's a gift ni sa Diyos na nakalina. So, at least kabalo ka na, ninyo, no? Ito yan. Kung saan magiging papa o magiging mama, no? Kung saan dapat i-priority sa kinabuhi. So, una, lahi yung priority ninyo, di ba? Lahi ang priority sa kinabuhi. Laag, kiat, sabat, kaugalingon. Pero ang imuhang pagtrabaho ninyo, ang imuhang pagkarago, ay na. Hindi na po sa kaugalingon. No? Para nasa imuhang inalangga ng mga anak sa inyong asawa, pag-andam sa ilang kaugnapin. Pero ayaw problema ninyo. Ang promise sa Ginoo, He will not leave you nor forsake you. Dili mo niya pasagdan. Dili niya pasagdan ni inyong mga anak magugman. Dili niya pasagdan ni inyong mga anak. Dili makaeskwela ni. And with faithfulness, pagpangalagad sa Ginoo, they will be blessed by God. They will have a future. Tungkol kay dili kamo ang naggunit sa kaugmaon ni mga bata. Si Jesus ang naggunit sa ilang kaugmaon. So would you confirm, mother and father, na inyong iyahan, na inyong pinangga na baby,
na magtubo siya na adunay hadlok sa Ginoo, magtubo siya na adunay giya sa Ginoo. Yes, Pastor? Okay, no? Thank you for that. So today, brothers and sisters, we will come to the prayer of dedication. And as I pray, you all with me, no? I will also wipe anointing oil. Oil in the Bible symbolizes the presence of God. Well, may mga time na dili niya ma-feel ang presence sa iyang ninong-ninang. May mga time na dili niya mabati ang pagigugma sa mga parents ng kay di na may perfecto na parents. Pero this oil will symbolize the abiding presence of the Lord in His life. Ang promise niya sa Ginoo, He will never leave us nor forsake us. Pag Christian ka na, pag may faith ka na ni Lord, hindi ka na iniiwanan ni Lord. Pag feeling mo na malayo si Lord, feeling mo lang yun. Dahil siguro nagagawa ka ng kasalanan na parang malayo yung feeling mo sa Kanya. Pero that's just feeling. The truth is, God never leaves you. Paano pag nakagawa ako ng kasalanan, iniiwanan ba ako ni Lord the more na hindi Kanya iniiwanan? Paano pag nawala ako, Pastor Tam, the more na hindi Kanya iniiwanan? Sabi nga sa Bible, kaya niyang iwanan ang 99 in order to look for one that is lost. So, very nice grace gospel and grace message na naririnig natin. So today, we will offer a dedicatory prayer, and I will wipe the anointing oil as a sign of the dedication of Zacchaeus. And as I pray, I want you to think of positive words, positive things na gusto niyong mangyari sa life ni Zacchaeus. For example, si Zacchaeus ay magiging mas pogi sa kanyang dati. Di ba? Positive, negative, no? Si Zacchaeus ay magiging successful. Ano siya lang ba? Ano siya lang? Si Zaksak. Si Zaksak ay magiging professional, magiging lawyer, magiging doctor. Anything, any positive thing. I want you to mention it in your mouth while I'm praying. Bakit gawin namin yan, Pastor Tom? Because you are God. God, Mother, and God, Father. And your words have power. The Lord will respect your words. When the Lord formed the universe, He used His words. Diba? When the Lord formed the world, He used His word. Now, let there be light, and there was light. And now, God respects the power of your word. Whatever you speak, it will become true in the world of Zacchaeus. Ready na ba kayo? No? Pwede na ba akong mag-interview? Ano na yung naisip ninyo na positive word?